Kayo na lang ang pumasok sa trabaho bukas. Nangihina na ako. Anong nanghihina? Anong nanghihina? Wala kang matrabaho, tambay ka lang. Ha? Gut ko kay moingon sila ka-cute sa tintin. Nya gunitan ra ba? Bantay lagi. Madako ko ipagunit ako ni ninyo. Sabihin ka sa akin. Sabihin mo na mahal mo ako. Sabihin mo. Tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon. Isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Say dali ra makakwarta diri sa social media. Ha, isang upload lang, libo-libong kita. Nagngal-ngal lang ng baba nimo. Ikaw kuno daw, nagpabuhang-buhang naman gani mi aron makakwarta. Kasi nagtukag dali ra makakuha 1,000 views, maglisod man kita 100 views. Pag piso be? Panawagan ko kay Tito Sen, Senador Soto. Kung gusto mong mag-tax ng 50% ang mga vloggers, mas maganda siguro din na bawasan mo ng 50% ang sahod mo dyan sa Senado. Kasi mas mabilis yung pera dyan eh. Ombudsman Rimulya paimbestigahan ang posibleng anomalya sa salin ni VP Sara. Grabe ka naman, Ombudsman. Huwag po masyadong magpahalata. Unang bana talaga para kay VP Sara. Hindi po ba pwede, Ombudsman, na ang papaimbestigahan mong salin ay from the top down to the lowest mammal of the government? O hindi po kaya isali mo na din yung sarili mo para maimbestigahan na din yung salin mo po? Hindi mo ba naisip, Ombudsman, sina Zaldico at saka si Romualdez na paimbestigahan din? Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pag-file natin ang kaso. Sir, kahit ka mag-anak po ng Pangulo. Wala naman tayong choice dito. Yun ang ebidensya. Ang anak ko, pinalaki namin niya ng asawa ko na paayos na tao. Ano to? Ano yan? Kaigit na. Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life over there? Ito na nga ating mga funny political videos. Patuloy tayo sa ating mga tawanan. But before anything else, shout out dito kay Kiko Barsaga. Bagito natin tagapaglaban, tagapag-usig sa mga kawatan katulad ni Romualdez, Zaldico at saka itong si Bangag. Diba? Kinakabahan na kayo mga Bangag. At itong si Rimulya. Oy, Rimulya, shoutout sa iyo. Hindi ka ba nahiya? Para ka na naging security guard dyan ng Hobbs Park. Ha? Grabe ang kapal ng mukha na DIG mga guys. Mas protektahan pa niya ang mayayaman. Gaba lang sa inyo yan. Alright, shoutout nga pala dito sa kay Dong Puno o kay Congressman Puno dyan sa complaint niya dyan sa Ethics Committee kay Kiko Barsaga. Ito na nga mga guys, talagang iipitin na nila si Kiko Barsaga, ha? Hindi ka ba nahiya, BBM? Ito, bagito ito. Wala naman itong wala. Nananawagan ng plainly, nananawagan na po itong tao na ito. At ang nakagandahan dito dahil sa kanyang karakter. At siya ang bago talagang rockstar na rockstar dyan sa pag-usig sa mga magnanakaw katulad ninyo, Bumbangan at saka sa Romualdez. Maya naman kayo. At yung mga kasamahan yung mga congressman dyan, wala kayong mga bayag katulad ninyo. Kiko Barsaga para pagsigawan na sawa na kami ng pagnanakaw. Siyempre, itong si Bangag dapat ka ng palitan. Alright, patuloy tayo sa ating mga funny political videos mga guys. Dito po sa ating Little Digong and meron rin tayong mga random videos. Let's go! Ano ang kaibahan ni Marcos at ni Duterte? Si Duterte, isang mura lang, bilyon ang nasisingil sa malalaking negosyante. Pero si Marcos, isang iwi pa lang sa panga, bilyon din ang nawawala sa kaban ng bayan. Kayong mag-alala, hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa po yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. Ulat ng mga tao, you have to know this. You know, like, kung gusto mo
bumaba ka na presidente na wala kang problema. Work! Trabaho ka. Listen to the people, tanungin mo anong problema, ayusin mo. Huwag ka pumunta ng mga may nasunog, tapos pupunta mo doon, magpipicture it, turo-turo mo na para kang taga-BFP. Or pumunta ka ng baka, para kang nagtrabaho sa disaster. Because we all know, you do not know anything. Sige na nag-photo ops. That's all you do. It's photo ops. It's PR. Because you have ABS-CBN, you have GNT, you have TV4. You have all the mainstream media here. You cannot change the reality on the ground with what's happening with the people. Oh, no, 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 no. Ang magpinsang BBM at Romualdez ay talagang magaling umarte. Ang isa ay nagpapanggap na walang alam, ang isa naman ay biglang naging bayani na nagkunwaring nagsakripisyo. Wow, parang eksena sa drama. O baka naman gimmick lang para mapakalma ang taong bayan bago mag-September 21. BBM, hindi ka ligtas. Kasama ka rin dito. Pinayagan mong maghari-harian ang pinsan mo. Masyado mong konsentidor. Tuloy-tuloy na ito. Hapon, kaglinog, katong buntag na linog. Ngaman ko diri sa amuang balay sa Ecolan. Api na ako, o ganang linog gud nato diri sa Davao, di ba maglinog man na, ana-ana lang. Adi nakakinahanglan mo dagat. So, naguna-una ko nga, nailinog. O, tanong pa ko nga nang naglinog ba? Oo, naglinog. So, pagkahuman, kusog naman kaayo, di naman siya mo undang. Anak ko, gawas lang. Gawas ni tanan. Lagi ko'y nadala ang ako anak. Ako galingon. Huwag ang ako ang kalimutaw. Mora ako ang nadala. Pagkahuman, wala ako nakasuot ko. O sa ginasuot sa babae na tinahangyan na ito. So nagdagandagan ko dito sa gawas. Nangita ko sa ako ang anak. Nagunitin taon ko. Sabi ko asa na ang ako ang isa ka anak. Ay wala ko kibalo asa. Didagan. So sa nakatunan na to, kinahanglan pirmi, 24 hours a day. Dili na hubuon. Aluagan lang para kung na-emergency, buwan ka. Confident ka magawas din doon sa nana. Pati si Mimi. Ulat yan. Tuwan-tuwa ako kasi hindi kami lubog sa baha. Naalala ko, lubog nga pala kami sa utang. Nalungkot ulit ako. Sana bumagyo naman ng pera naman para masolusyonan naman yung ado ko. Hindi naman ako sa naiiyak pero ang hirap pala. Mayor Alfredo Lindate, ang Davao City hanggang ngayon may dirty Harry, Rodi sa kanyang mga kaibigan, Berdugo sa kanyang mga kaaway. Republic of Davao ang bansag ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang lungsod. Dito, siya ang bida. Ang kanyang salita, ang batas. Bawal manigarilyo. Bawal magpaputok kahit pa bagong taon. Bawal magkalat. Wala, alapin na ba niya? Kung siya ang masusunod, lilipulin niya lahat ng kriminal. Walang dudang siya'y kinatatakutan, bagamat tila marami rin ang sa kanya'y nagmamahal. Paano'y huling-huli ni Duterte ang kilitin ng kanyang mga kababayan? Ang yawa, nakalimtan ako. Nauna pa siya graduate sa akin. Anak na. High school. Ano ba to? Ito. Kala ko wak-wak ang itsura. May asawa ka na? Hindi, totoo ka. Pakasalan kita, ma'am, pag nabiyuda ka na. Kung sa'yo gusto na itong bato niya mo. Stand by my side. Ubusin natin yung bad boys. Kasi ako bad boy noon. Nag-graduate naman ako. Good boy na ako ngayon. Human Rights Commission, I don't know why, but they would insist in counting the criminals and never make a comparison of the death victims, innocent people, law-abiding people being killed in the streets. Your law expert of the United Nations, come here and I will show you the statistics. I will hold your finger and teach you how to count. You are publishing the side of the criminal. How about publishing the side of government protecting people or preventing the killing of people?
innocent victims. My job, ladies and gentlemen, and of the United Nations, my job as president is to protect the innocent, law-abiding citizens. You have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. Yan ang magugulo. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, do not with our dignity. Sino kinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. Eh, hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad yan sa likod ng bantay. Ako pa ang napoproblema ngayon. Ako ang nakinabang kayo. Kayo, mga Pilipino. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. At ngayon mo lang nalaman. Like and share para may ambag ka naman kahit konti. Alright, masaya. Shout out tayo. Digong makakamiss ka talaga. Oo, kaya tayo patuloy mananawagan. Huy, bangag, umalis na kayo, lumayas na kayo, mga animal kayo. Isipin nyo, baka mag-succeed itong si Kiko Barsaga. Ako, this is literally ni David and Goliath. Kiko Barsaga versus dito kay mga Tambolos. Ngayon si Marcos. Ako, papatalsikin nyo si Kiko Barsaga niya sa Congress. Ako, nakakahiya ang mga politiko. Ay, shoutout sa mga kababayan natin dyan. Laging nanonood. Please comment down below kayo. Thank you for watching. And again, God bless you all. Tiyakin natin ng DepEd na titiyakin natin na ang DepEd na pagka may ipinangakong tulay